Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa buong buwan ng December 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanoorin nyo rin ang inyong sun, moon at rising sign. Baka kasi alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa iba sa inyo. Ano to? Six of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Wands, at the World. Ang dating sa akin, may iba sa inyo na magkakaroon ng healing in a way na para bang tatama yun sa career eh. O pera. So, ibig sabihin, makakabangon sa problema sa pera o sa career. Anything na may kinalaman sa career, ka-workmate man yan, boss. Kasi ang gagawin ng tao dito, paano niya ma-overcome yun, ay magiging matapang siya. Okay? Yung ilaw pala dito. Magiging matapang siya na harapin ang mga problema niya. Pwede rin i-confront niya mismo yung kaaway niya. O sabihin natin, hindi siya matatakot na i-pursue kung ano man ang gusto niyang gawin. At mukhang magtatagumpay siya dahil the world ang dulo. So, yan ay card ng celebration, success, fulfillment, completion. So, ganun ang dating sa akin. Pero dito sa combination na to, malaki yung chance ng exploration. Mag-explore ng something. So, Knight of Swords, Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, at Knight. Kanina, Knight of... Ay, page pala to. Akala ko to ay Knight. Yung Knave, akala ko Knight. So, page pala to. Page of Wands. At ito na talaga ang Knight. Sa bagay, ang page naman ay beginning. Kasi child siya. So, beginning. Exploration din naman to. Kaya pala sabi ko exploration. So, yun na rin pala yun. Okay? Pag-act sa impulse, ganun eh. Action-oriented. So, ganun din naman siya actually. Ito yung pag-try ng something new. Ito naman pag-push. Pag-push ng passion. Determination ba? Na gawin ang gusto niya. So, ganun din naman siya. Wala namang pinagkaiba. Pero dito, pangalawang senaryo na to. Hindi sila magkadikit. Okay? So, ulitin ko. Knight of Swords, Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, Knight of Wands. Dalawa Knight. Pero dalawa rin ang Pentacles.
Pwede rin naman pala siyang magkadikit. Kung ididikit natin, paano makakabangon yung someone dito o yung iba sa inyo na may financial problem sa tulong ng ibang tao? O collaboration, teamwork. Ganyan. Pag-ask ng help, syempre. So, ganun. Yun yung dikit. Pero kung hindi sila magkadikit, magkakaibang senaryo. So, yung pangalawang senaryo, asahan natin reconnection. Actually, may pangatlo pa to. Pero doon sa pangalawang senaryo, reconnection from someone at probably yung someone ay pamilyado sila. So, ex-husband to, ex-wife, na para bang may opportunity na paparating. So, yun na siguro yung reconnection dahil siguro magpapasko. Kaya, mangangamusta yung ex-husband, ex-wife tungkol sa kanilang mga anak. Kung separated na. Malamang separated, ex na O may chance na itong ex ay magbigay ng pera, gift, food. Ngayong December. Kasi nga, syempre, magpapasko. Ngayon, yung pangatlo, paano yung pangatlo? Ano nga ba yung pangatlo na isip ko? Kung dito ex, sabihin nating pamilyado. Pamilyado kasal. Wala namang problem. Kasi nandito yung alliance. Alliance in a way na may pagkakaunawaan. Kung magka-problema, masosolve din agad. Dahil may mutual understanding. Asahan natin ng abundance, prosperity, manifestation, para to doon sa kasal. Kasal lang. Sad to say, doon lang siya tatama. Kasal. Kasal na sila pa rin. Okay? So, sa buong buwan ng December, sila pa rin naman. So, tingnan natin yung ibang detalye. Ito. So, transformation, creation, patience, o celebration. So, in general na to, ibig sabihin, whether single, in a relationship, separated, o kung ano man ang estado niyo sa buhay. Asahan natin ang big transformation. At yung transformation ay magdudulot ng celebration, enlightenment, illusion. Maganda yung combination na ito yung dulo kaysa ito yung nandito. Kasi kung ito yung nandito nga, ito ang nandun. Medyo alarming siya. Pero pag ganyan yung combination, good change. Okay? Kasi parang pag ginanon mo, parang siyang big revelation na magpapashake ng mundo ng iba sa inyo. Pero pag ganito, good change yan. Happy change. Anyways, mahaba pang time. Doon na nga tayo sa isa pang deck. Ito ang masasabi nito. Fear, expecting the worst, afraid of failure, wasting time on negative thoughts. Well, in general din to.
Ito siguro yung downside ng month na to. In a way na para bang medyo pessimistic yung iba sa inyo. Parang ano sila dito eh. Laging takot. Kaya fear, expecting the worst. Yung feeling na konting mali, big deal agad. Ganun yung energy niya. Parang laging kinakabahan ba? So, ganyan. Iwasan yan. Pessimism. Kung pwede. Pero again, kung mapapansin nyo na ganito nga, medyo nagiging negative thinker kayo. Ay gumawa kayo ng way para malis kayo sa ganong sitwasyon. O else, syempre, pag sama ng pasama yung pakiramdam nyo dahil sa fear, pangit din, di ba? Nagkukos siya ng mental problem. Release. Release grudges, wounds, and pent-up feelings through healthy activities. So, pag ganyan, yun yung excess energy na sinasabi. Di ba? Na para bang na-advise na i-release to. Itong sama ng loob, sugat, mga sugat, whether physical o emotional o sama ng loob. Kung baga, makakatulong na ma-release yan. Through heart-to-heart conversation, kung hindi kaya, siyempre, depende sa tao, di ba? Mahirap naman kasi talaga magpatawad. Pero, para ma-release yung excess energy, dahil nga sa nabibuild sa atin yan, hindi natin ma-release yung galit, pukot. Hindi pa kaya na i-release nga, mag-forgive, kasi yun lang din naman ng way para wala yung excess energy ay sa pamamagitan ng pagpapatawad. Kung di nga kaya, manap na lang ng way para ma-divert ang attention o yung ma-release yung energy sa pamamagitan ng exercise. Yun yung best solution. Best solution yung heart-to-heart conversation. Pero second na lang siguro. Second sa option. Okay? Ay, exercise. Kasi doon, galaw ka ng galaw. Hindi ko masyado mag-iisip dahil galaw ka nga ng galaw. Nag-divert yung attention mo. Tapos yung excess energy nalalabas. So, nawawala yung stress somehow. Ask your angels. Seek the divine. Your angels want to support you. So, kung may problema man ng iba sa inyo, walang masamang magdasal. At humingi ng tulong sa mga anghel. Kasi handa naman silang sumuporta. So, kung ano man ang hilingin o sabihin ng iba sa inyo sa kanila. So, paano kayo susuportahan ng mga yan? Look for a sign. So, ganun. Paano sila kakausapin? Look for a sign. Magdasal kayo, sabihin nyo sa isip nyo, tapos pay attention sa paligid. So, kung bigyan nyo rin sila ng idea kung paano nyo malalaman kung yes o no. So, ganun lang naman. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.